meron silang ibinintang sa akin na ako raw yung isang tao na may pangalang Antonio Evangelista na sumusulat ng laban sa kanila. At nang tanungin ko kung bakit, sapagkat yun daw mga paghahanay ng mga salita ay akin. Hindi ko tinanggap yun sapagkat hindi naman totoo. Sinabi kong hindi ako si Antonio Evangelista, pero ipinipilit pa rin, lalo na ni kapatid na Radel Cortez, ang Secretary General ng Iglesia, na ako raw ang nag-feed ng mga impormasyon at ng mga sasabihin ni Antonio Evangelista. At dahil doon, ako'y pinasyahan na suspendito sa aking tungkulin bilang ministro, at ang isa pang ginamit nilang salita, I am under house arrest. Pero bago nila sinabi sa akin na ako ay under house arrest, ay kinuha muna nila sa akin ang aking cellphone at yung ginagamit kong computer sa aking opisina. At nung kami makauwi na sa bahay, o nung ako'y makauwi na sa bahay, pinayagan pa nila akong makasamba kinabukasan ng umaga sa isang pagsamba ng Iglesia ni Cristo. Pero I didn't realize that they had in their mind na ipakita lang sa mga members ng Iglesia ni Cristo na walang nangyayari sa aking masama. So, pagkatapos noon, ay doon ako sa bahay, pinagbawalan na akong makipag-usap kahit kanino, at pati yung aking anak na nagmamanggagawa, kung tawagin namin, at may destino na, ay hindi na nila pinapunta doon sa destino, at kinuha na rin ang kanyang cellphone at saka yung laptop. At pagkatapos noon, pati ang aking asawa, hindi kami pwedeng mag-grocery, hindi kami pwedeng makipag-usap kahit kanino, hindi kami pwedeng dalawin ang kahit na sino, at ang nakakapunta lang sa bahay ay sila mismo. Na ginagawa nila yun sa maghapon. It was a torture, actually. Kasi we didn't know what was going on outside. We didn't know what they planned to do.